At that moment in time, she really didn't see him as a wimp. Salamat siguro sa color from. Pumikit ito, saka ito huminga ng malalim. Pinagmasdan lang niya ito. If Sheena could only see him now, he might just stand a chance. Iyon siguro ang dimensyon ng pagkatao nito na posibleng umakit sa interes ng kambal niya. Ang kaso, sa malas ay siya ang naroon at hindi ang kapatid niya. Inalis na niya ang tingin dito. Maya-maya ay mamaligno pa siya ng ginagawa niya. Hayun nga at parang may nagtangkang sumapi sa kanya. Dahil parang ayaw pa niyang alisin ang mga mata niya na nakatunghay rito. Nagugutom ako, hirit niya. Siguro naman may nakahanda ng mga malafang dito, hindi ba? Sa kusina marami. Anito na napapikit pa rin. Okay ka lang ba? Tanong niya bago niya ito iwan. Just tired, I guess. Anito. Ikukuha kita ng food. Gusto mo? Sige. Para makababa siya ng kama ay kailangang laktawan niya ito. Nakaharang kasi ito. She did it automatically. Sa tagal ng pagkakaibigan nila ay wala na sa kanyang ganoong mga bagay. Natsyempo lang na hustong palaktaw siya rito ay bigla naman itong gumalaw. Dahilan para bigla siyang mapadagan dito. Napadilat ito. Parang gulat na gulat. Siya rin ay napaamang ang mukha nito. Nagulat din siya. Pero ang mas dahilan ng pagkagulat niya ay ang tila pagtakas ng hininga niya nang bigla siyang magpasadsad dito. The wind was knocked out of me. That's why. Ang tigas kaya ng kaha ng isang to. It surprised her. Kung titingnan kasi, ito ay hindi ito mukhang tigasin. Move! Utos ng isip niya. Bagay na agad hindi niya sinunod. Sorry, nagawa pa niyang sabihin. Pinagpapagpag pa niya ang sarili niya nang nasa kusina na siya. Para kasing humihilab pa rin ang mga kalamnan niya. At hindi yun nakakarimarim na uri ng pagkahilab. Sa katunayan ay parang kinikiliti ang mga iyon. At kaya siya nagpagpag ay nagbabaka sakali na siyang matigil na iyon. Oh, anong problema mo? Naudlot ang pagtatalon-talon at pagpapagpag niya nang biglang may magsalita. Nakakunot ang noon ni Kenneth habang nakatingin ito sa kanya. Parang may gagambang nalaglag sa akin. Pagdadahilan niya. Ba't bumangon ka? Akala ko ba dadalhan na lang kita ng makakain? Hindi naman ako kailangang pagsilbihan at nakakabato sa kwarto. Okay. Tanging sabi niya. Maupo ka na nga lang. Ako na maghahanda ng makakain. Presinta nito. Sure. Pumayag na agad siya. Para kasing nanlalambot ang mga tuhod niya. Sa harap ng island counter niya piniling maupo. Ito naman ay tumuloy sa kinaroroonan ng refrigerator. Naghahulog na rin ito doon. Heavy meal ba ang gusto mo o snack na lang muna? Tanong nito habang nakatungo ito at nakatingin sa loob na nagbubukas ng refrigerator. Nawala sa pagkain ng isip niya nang tumingin siya rito. Ay ang pang-upo nito ang sumalubong sa mga mata niya. Nice, nawika na naman niya. Well-rounded but firm looking. Kumurap-kurap siya. Bakit ba pinapansin niya ang bat ni Kenneth? Kahit ano basta makakain, sabi niya sabay iwas ng tingin dito. Dalian mo na, gutom na ako eh. Teka lang, excited ka? Nagtagal pa ito sa ganoong posisyon sa harap na refrigerator. Gusto na tuloy niyang batuhin ito para gumalaw na ito. Tumayo muna siya at tinungang bintana na nasa di kalayuan. The view that greeted her filled her with awe. Mukhang kahit sa ang sulok ng bahay ay magandang tanawin na makikita. Sa bahaging iyon ay malinis na dalampasigan ang abot ng paningin niya. Humahalik iyon sa napakaasul na tubig na karagatan. Maya-maya ay naramdaman niya na lumapit sa kanya si Kenneth. Tumayo ito sa likuran niya. Mukhang nakatingin sa tanawin. Like it? Tanong nito. He was so close she felt the deep rumbling in his chest when he spoke. Very. Ani ang parang namamaos. Gusto niyang isipin na dahil yun sa ganda ng view.
Ikaw ang una ko naisip na isama rito noong ipinapagawa pa ito sa akin ni Tito. Sabi nito. Talaga? Natuwa siya sa ideyang iyon. Oo naman, alam kong mahilig ka sa magagandang lugar. Kaso may pinuntahan ka noon. Nagmamadali naman si Tito kaya hindi ko na naipostpone ng biyahe. Sayang pala. Totoong nakaramdam siya ng matinding panghihinayang. Well, nandito ka rin naman kaya walang problema. I'm glad I'm here. Wika niya at nagulat siya sa sarili niya dahil naramdaman niya na tao sa puso niya ang sinabi niya. In fact, a secret part of her was suddenly happy that things didn't turn out the way they planned. Well, an unexpected vacation in a place as nice as this is always a welcome surprise. Katwiran na lang niya sa sarili. Ikaw ang nagdesensyon nitong bahay na to, right? Yup. Iginala niya ang paningin sa kusina. Kaninang palabas siya ng kwarto ay bahagya lang niya na pagmasdan ng paligid. Pero base sa nakita niya ay masasabi niyang magandang bahay. Which shouldn't surprise her. Mahusay talaga si Kenneth. Tiniyak nitong nasa strategic na lugar ang bintana para kahit saan dumungo sa mga iyon ay makakapagtong hiningang tanawin ang tatambad sa paningin. Maaliwalas din ng bahay. Parang pinag-aralan ng tama ng liwanag para mabawasan ang paggamit ng artificial lights. Simple man ang mga materyales na ginamit ay nahihinuha niya na dekalidad ang mga ito at higit sa lahat, eco-friendly. Iyon ang advocacy ni Kenneth sa propesyon nito. Ang pagdidisenyo ng mga bahay na hindi sasalanta sa natural resources ng bansa. What's your verdict? Tanong nito. Maganda, saad niya. Iyon lang, wala man lang reviews. Review ka dyan, nagugutom na nga ako eh. Ba't kasi patanaw-tanaw ka pa riyan? Kanina pa kaya nakahanda ang pagkain. Let's go? Saglit lang nitong hinawakan ng braso niya. Pahapyaw na paggiya ang ginawa nito sa kanya. Pero parang may naramdaman siyang tila mahinang boltahe ng kuryenteng dumaloy sa bahagi ng hinahawakan nito. Hindi pala ng side effects ng chloroform. Naisip tuloy niya. Panay ang lakad ni Shaira. Kanina pagkakain nila ng tanghalian ay sinabi ni Kenneth na magpapahinga ito sandali. Siya ay ganon din sana ang balak. Kasi hindi naman siya mapakali sa loob ng kwarto niya. Parang masyadong maganda ang panahon at ang paligid para aksayahin niya sa pagkukulong sa bahay. Kaya nagpasya siyang lumabas na lang. Kanina pa siya naglalakad pero hindi siya magsasawa at hindi napapagod. Ang ganda kasi ng tanawin. Laking panghihinayang niya at hindi niya dala ang kamera niya. Ang dami niyang gustong kunin ng litrato. Napaisip siya, kung si Sheena kayang nasa lugar niya, ano nang nangyari dito at kay Kenneth? Sa simula ay malamang na magagalit ito ng husto kay Kenneth. Pero binilinan niya ang lalaki na tanggapin lang nito iyon. When she loses him, that's when you start soothing her ruffled feathers. Payo niya rito. Pero hindi nga si Sheena ang nandoon kundi siya. She was amazed by how easily Kenneth accepted the situation. Kung tutuusin, ito ang dapat na mas manghinayang. And if she were in his place, she would probably be beating herself up, calling herself all sorts of fool for feeling. Pero hindi ganun ang attitude ni Kenneth. Napaka-laidback ng personalidad nito. At noon niya nawari na nakakagaan din pala ng sitwasyon ng ganong pagkatao nito. Nang matanaw niya ang malaking bato ay umakyat siya roon. Mula sa tinutungtungan niya ay may mas malaking bahagi ng isla ang abot ng paningin niya. The place was really so nice. It would have been perfect place to fall in love. Sayang at hindi nagtagumpay ang plano nila. Iyon ang iniisip niya nang may maulingan siyang tunog. It was a faint whirring sound. Nang bumaling siya, si Kenneth ang nakita niya. Nakaluhod ito at nakatutok sa kanyang kamera na hawak nito. Akala ko ba matutulog ka? Sabi niya rito. Hindi ako makatulog eh. I decided to see some sight at manguha na rin ng pictures
Ganun ba? Nag-post siya. Umastang model na nasa isang photoshoot. Naaaliw siya sa ideyang kinukunan siya nito ng litrato. Magkano ang talent fee ko? Pabirong tanong niya rito. Talent fee? For being your model. Model? Hinihintay ko ang bumaba ka riyan at nang makunan ko ng maayos ang view. Nakakasira ka eh. Ganun? Kagyat siyang lumundag mula sa kinatatayuan at sinugod ito. Ang yabang mo. Pinaghahampas niya ito sa dibdib. Feel na feel ko pa naman ang pagliliyad-liyad. Iyon pala walang kwenta effort ko. Tawang-tawa ito. Siya naman ay panayang hampas dito. Hoy, teka. Nakakarami ka na ali. Anito. Bagay lang kasi sa'yo. Gantin ya. Tama na? Anito. Pero wala siyang balak pakinggan nito. Ang totoo, parang nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya. Parang nakakaaliw na masayaran nito ng mga palad niya, kaya patuloy ang paghampas niya rito. I said enough. Kasunod niyon ay hinawakan nito ang kaliwang braso niya. Napatingin siya rito at naudlot ang akmang pagpalag. There was a glint in his eyes she hadn't seen there before. Hindi niya alam kung epekto lang iyon ng tama ng liwanag, pero parang may iba talaga. She saw a certain hardness there. Iyon bang parang napipiko na ito at gusto na siyang sakalin. Biro lang naman ang sinabi ni Kenneth kay Shaira na nakakasira ito ng view. Nang lumabas siya kanina bit-bit ang DSLR camera niya, ay balak niyang kumuha ng magagandang tanawin. Nakadama siya ng kaunting panghinayang nang damputin niya ang camera niya. Sinadya niyang dalhin iyon. Sa katunayan ay inuna pa niyang i-empake iyon at ilagak sa shopper bago pa sila nagpunta sa mall. Dahil umaasa siya na magkakaroon siya ng maraming pagkakataon na gamitin iyon sa isa habang kasama niya si Sheena. She was a model, after all, and the camera always loved her. Ang ganda ng projection nito sa mga larawan nito. Ang kaso, hindi nga siya pinalad. Pero kaysa naman magmaktol at iwan na lang siya sa isang tabi, ang camera niya, gagamitin na lang niya iyon. Marami na siyang nakunang tanawin nang masumpungan niya si Shaira. Ito ay nakatayo sa ibabaw ng malaking bato. Sandali siyang natigilan. Iyon ang mismong posisyong iniisip niya na akma para kay Sheena. Kung ito ang kasama niya at nagawa niyang paalisin ang galit nito, malamang ay kukunan niya ito roon sa kanilang pamamasyal. Sandali nga yata siyang nawala sa sarili dahil nakaligtaan niya na hindi si Sheena ang nakatayo sa bato. Darn, but it was so easy to forget because Sheena and Shaira looked very much alike. Itinutok niya ang camera dito at ilang ulit niyang pinindot ang shutter. Maya-maya'y napansin siya nito at nagsimula itong mag-pose. At first it really felt as if it was Sheena posing for him. Pero sa kalaunan, nang maging sobrang kwela na ng pose ng dalaga, nawari agad niya na si Shaira ito. Ganoon pa naman, pinanatili ang tuwang nadarama niya habang kinukunan niya ito ng litrato. She was so cute when she did those things. Parang ang sarap pisilin ng ilong nito. Nakakatuwang kuritin ng mga pisngi nito. Pinihit niya ang zoom at lumapit ang imahe nito. The lens zoomed in on her lips. He noticed they were bow-shaped and a bit pouty. Mamula-mula mga iyon kahit mukhang hindi naman ito naka-lipstick. At para bang masarap halikan ng mga iyon. Inalis agad niya sa pagkakazoom ang lente. Para siyang tinamaan ng kidlat sa isip na iyon. Where did that idea come from anyway? Magkano ang talent fee ko? Tanong nito. Sinagot niya ito at doon na nagsimula ang pag-atake nito sa kanya. Tawa lang siya ng tawa. Sanay naman siya sa ginagawa nito. Pero maya-maya ay parang may iba siyang nadama. Hindi niya matukoy eksakto kung ano iyon. Basta, para lang may malinamnam na damdaming dumaloy sa kanya. It was so sudden it knocked the breath out of him. Enough! Sinukol niya ang kamay nito. Gusto na muna kasi niyang makalayo rito.
ang magkaroon ng tsansang mabawi ang kaniyang hininga. Napatingin siya sa mukha nito at sa halip na mabawi niya ang kanyang hininga ay parang lalo pa iyong nangapos. It was so weird. Kagyat na binitawan niya ito. Tumayo siya kapag kuwan ay tinalikdan nito at mabilis na naglakad palayo. Nang ilang metro na ang distansya nila ay saka lang niya nagawang humugot ng hininga. Para siyang tumakbo ng napakalayo. Panay ang hingal niya. Maaliwalas na kalangitan ang tumambad kay Shaira nang tumingin siya sa labas. Dahil doon ay nagmamadali na siyang bumangon. Tumuloy siya sa balkon at tumayo roon. A gentle breeze was blowing. Naramdaman niya ang preskong haplos niyon sa buhok niya. Idinikit din niyon sa katawan niya ang pantulog na suot niya. Mukhang handa para sa mga bisita ang bahay na iyon. Maraming mga damit na nasa closet at halatang bago pa ang lahat ng mga yon. Wala man siyang gamit na dala ay hindi niya kailangan ng problema. Ang nightgown na pinili niya ay simple lang. Gawa iyon sa malambot na cotton at hindi matatawag na sexy. Wala siyang aakitin na kahit sino kaya hindi niya kailangang pumili ng pantulog na sexy ang dating. The view was really something. Tila ba sa pag-iiba ng posisyon ng araw sa kalangitan sa buong maghapon ay nag-iiba rin ang itsura ng tanawin. But the pervading ambience of the place was really that of peace. Pakiramdam nga niya ay nanunuot hanggang sa buto niya ang kapayapaang nadarama niya. Wala nang kaunting bahid ng pagkabalisa na naging kasama niya sa magdamag. Oh, she was not that bothered. May ilang mga palaisipan lang na gumugulo sa kanya. Pero ngayon, sa pagdating ng umaga, lalo pa sa pagtunghay niya sa tanawin, mukhang maulasaw at nawala ng pagkabalisang dumalaw sa kanya kahapon. Mula sa di kalayuan ay matatanaw siyang figura. It was Kenneth. Tumatakbo ito sa baybayin. Kagyat ay bumalik ang pagkabalisang akala niya ay naitaboy na niya ng maaliwalas na umaga. Sinundan niya ng tingin ng lalaki. Shorts, puting t-shirt at rubber shoes ang suot nito. Walang kakaiba sa attire nito pero parang nasasarapan siyang panoorin nito. Ang usapan nila ay maglilibot sila sa isla sa araw na iyon at noon pa lang ay parang na-excite na siya. One whole day of doing nothing but exploring and lazing around was something new to her. Hindi niya gawi ang ganoon dahil kadalasan na nagtatrabaho siya. Kung gumagala at kumigimik man siya ay isinisingit lang niya iyon sa pagitan ng paggawa niya ng proyekto niya. The thought that she would be spending the time with Kenneth seemed to make the idea more appealing. Masarap naman talaga siyang kasama eh. Agad niyang pagbibigay ng dahilan sa nararamdaman niya. And we have been friends for the longest time, right? Pero nawari din niya sa tagal ng pagkakaibigan nila ay hindi pa sila nagkasama nito ng ganoong katagal. What they shared were snatches of time they could carve out from their busy lives. Kaya siguro bagong karanasan niyang maituturing ang halos 24 oras nilang inilagi sa piling ng isa't isa. Oh, the stories I would tell Sheena. Sa loob-loob niya. Pero habang iniisip niya iyon, ay para may pagputol sa kalooban siyang nadama. Para bang gusto niyang sarili niyang kakaibang aspeto ng pagkatao ni Kenneth na ngayon pa lang niya nagsisimulang matuklasan. Kanina pang tumatakbo si Kenneth. Sanay naman siyang gawin niyon dahil kapag may oras din lang siya ay sinisikap niyang gawing regular ang pagtakbo niya. Pero pagod na siya at dapat ay kanina pa siyang tumigil. Hindi nga lang muna niya ginawa dahil pakiwari niya ay may sobrang enerhiya pa siya. Kapag hindi niya nasa idiyon ay baka para na naman siyang sinisilihan sa kung saan sa maghapong iyon. He had a restless night. Nahirapan siyang makatulog. Isang bagay na bibihirang mangyari sa kanya. Sa bahay, paghiga niya ay nakakatulog agad siya.
At hindi rin naman siya namamahay. Kaya nagtaka siya nang nagdaang gabing iyon dahil kahit pagod ang katawan niya ay ayaw manahimik ng isip niya. Nang makatulog siya ay si Shaira na ang napapanaginipan niya. Pero sa simula lang yon, kapag Kwan ay pumapasok sa eksena ang kaibigan niya. Hanggang sa hindi na niya matukoy kung sino ang bawat isa. The two seemed to have emerged together. Hanggang sa puntong hahalikan na sana niya ang isa sa mga ito. Ang kaso ay hindi niya alam kung sino si Sheena o si Shaira. Noon siya nagising at nahirapan na uling makatulog. Madaling araw pa lang ay dilat na siya. Kaysa pilitin pa niyang matulog uli ay namasyal muna siya sa baybayin. Everything was so quiet, so still. Naisip niya kung hindi niya palpak ang plano ni Shaira, ano na nangyari sa kanila ngayon ni Sheena. Galit pa rin kaya ito sa kanya o nagtagumpay na siya sa payapain ng loob nito. Ang kumbinsihin nito na pagtingin lang niya rito ang nagtulak sa kanya na gawin ang bagay na iyon. Baka naman, nangako rin kasi si Shaira na tutulong ito sa pagpapaliwanag. And within her side, he was certain he would succeed. Gaanong klaseng tao ito, handang gawin ang lahat para sa pagtatagumpay ng mga malalapit nito. He realized he was lucky to be included in the list of people who were close to her. Sa naisip niyang iyon ay parang bumilis ang tibok ng puso niya. Napabilis din tuloy ang pagtakbo niya. Pakiramdam nga niya ngayon ay may tinatakbuhan siya na kung ano. Isang bagay na baka pag naabutan siya ay peligro ay dudulot sa kanya. Maya-maya ay gumawi ang paningin niya sa bahay. Natanaw niya sa balkon si Shaira. Nakasuot pa rin ito ng pantulog at nililipad-lipad ng hangin ang buhok nito. She made a quiet sight, he realized as he gazed at her. Muntik nang magsalabid ang mga paa niya nang matitigan niya ito. Sa paraan ng pagkakatayo nito sa liwanag ay parang naging napakanipis ng tela ng pantulog na suot nito. Hindi naman yun sapat para makita niya ang pinakatatago-tago nito, pero sapat para maaninag niya mga iyon. He should have averted his eyes instantly. Ang siste ay naging mabagal ng kung ilang millisecond ang pag-alis niya ng tingin dito. Sapat na iyon para matinag ang kalooban niya. Ang ideyang natinag nga iyon ang rason kung bakit muntik siyang mapasubsob sa buhangin. He was not supposed to feel that way. Not with Shaira. Lalo siyang parang hinabol ng sanlakas ang halimaw sa bilis ng pagtakbo niya. Safe ba riyan? Tanong ni Shaira kay Kenneth. Nasa bukana sila ng mga sandaling iyon ng isang yungib. Papasok na dapat siya, pero naudlot ang paghakbang niya nang salubungin siya ng kadiliman. Dahil huminto siya gayong inaakala siguro ni Kenneth ay magtutuloy-tuloy siya sa paglalakad, ay bumangga ito sa likod niya. He reached for her arms to steady her, pero bumaling siya rito at dahil nasa mismong likuran niya ito, halos mahalikan niya ang baba nito. Mabuti na lang at matangkad ito. Kung lumiit ito ng ilang pulgada, tiyak na ang mga labi nito ang magmumuntikan niyang matumbok. Still, she froze. Para siyang natulig dahil sa sobrang pagkakalapit nila. Agad nga lang niyang pinilit ang sarili niya na huwag pansinin iyon. Ang dilim, ayoko nang tumuloy, sabi niya. She hated small tight spaces. Parang hindi siya makahinga, gayong nasa bukana pa lang sila. Hindi malayo yung lalakarin natin. We just need to get through the tunnel. Maganda nga nasa kabila, promise. Anito. Ang dami pong magagandang lugar sa isla. Doon na lang tayo. Saad niya. Oh, where's the thrill in that? Ganti nito. Halika na, hindi ka duwag. Alam ko yun, you're Shaira. Parang bilib na bilib ito sa kanya. The thought, something inside her quiver. Nakahiyaan tuloy niyang umatras.
Nandito lang ako sa likuran mo. O kung gusto mo akong mauuna. Anito. O sige, ikaw na nga ang mauna. Pasiya niya. Nagpalit sila ng pwesto pero bago ito tumuloy sa pagpasok ay hinagilap nito ang kamay niya. Baka tumakas ka biro nito. His touch comforted her. She realized. Binawasan niyon ng malaki ang kabang kanina ay kagyat na rumagasa sa kanya. Mabagal lang ang paglalakad nito. Parang tinatansya nito kung anong nararamdaman niya. The tunnel was dark and tight and suffocating. Mabuti na nga lang at hindi mababa ang bubong niyon. Kung hindi ay baka hindi niya magawang tumuloy. Pero sa mga pagkakataong parang gusto na niyang magpanik ay nararamdaman niya ang paghigpit ng pagkakahawak nito sa kamay niya at agad siyang tila nagkaroon ng iba yung lakas ng loob. She had always thought of herself as quite brave. Kahit naman kasi alam niyang takot siya sa masisikip at madidilim na lugar, ay hindi iyon kasintindi ng isang phobia. Ngayon niya naisip na kung mag-isa nga lang siya ay nun ka napasukin niya ang kuwebang iyon. We're almost there. Anito. Pagliko nga nila ay may naaninag na siyang liwanag. Her fear vanished. Ilang saglit pa ay lumabas na sila. Piece of cake, right? Sabi nito. Yeah, piece of cake. Aniya, kahit pakiramdam niya ay isang napakalaking pagsubok ang pinagdaanan at pinagtagumpayan niya. Thanks to you. Hindi siya nakapagpigil. Niyakap niya ito. Mukhang nagulat ito. Bahagya itong nanigas. Pero sandali lang yon at nasundan agad ng pahigpit ng braso nito na pinaikot nito sa kanya. She suddenly felt breathless. But that time around, it was not out of fear, but out of wonder. Bakit ba ang isang simpleng pagyakap ay kayang lumikha ng salanska at naglalaban-laban pang emosyon sa dibdib niya? Nakadama siya ng matinding kasiyahan, pero mayroon din lungkot at agam-agam. Para siyang kinikiliti, pero hindi naman iyon kiliting nagpapatawa. Para siyang nilalamig pero para ding may init na naging humahaplos sa balat niya. Halos sabay silang bumitaw ni Kenneth sa isa't isa. Tila ito man ay nagmamadali ng pakawalan siya. Look, anito, saka nito inilahad ang kamay sa kaliwa nila. Nang tumingin siya roon ay nalaman niya kung bakit pinilit siya nitong magpunta roon. Isang lagoon ang tumambad sa paningin niya. Nagtatalong asul at berde ang kulay ng tubig at halos kasing linaw iyon ng tubig sa swimming pool. Napapabilibutan iyon ng malalaking rock formations at nagbibigay ng pakiramdam na nasa isang napakapribadong mundo sila. Come on, udyok nito. Nauna na uli ito sa paglalakad at muli ay inabot nito ang kamay niya. Watch your steps. Medyo madulas. Anito at hustong sinasabi nito iyon ay muntik nga siyang madulas. Mabuti na lang at naalalayan agad siya nito sa pamamagitan ng paghigpit ng pagkakahawak nito sa kamay niya. Nang nasa tabi na sila ng lagoon ay lalo siyang namangha. Makukulay ang mga isdang nakikita niya roon. Ang dami pa ng mga yon. Wow! Bulalas niya. Namimilog ang mga mata. Yeah, wow! Sabi nito, pero nang mag-angat siya ng tingin ay hindi naman ito sa tubig nakatingin, kundi sa kanya. Nag-init ang mga pisngi niya. Ano ba nangyayari dito at ganun ang kinikilos nito? Ano rin ba nangyayari sa kanya at ganun ang nararamdaman niya? Ipinilig nito ang ulo. Tila may pinapalis na kung anong inisip nito. Gusto mong mag-swim? Tanong nito. Wala akong paligo, sabi niya. Hindi ito country club. Walang dress code. Natatawang sabi nito. Natawa na rin siya. Go! Aniya. He dove into the water first.
Nang tila nag-aatubili pa siya ay bigla siyang sinabuyan nito ng tubig. Napatili siya. "Why you?" Bulalas niya at kasunod niyon ay nag-dive na rin siya. Saka niya tinangkang ilubog ang ulo nito sa tubig. Iyon nga lang, masyado itong malakas at maliksi para masukol niya. Sa paghaharutan nila ay kung saan-saan niya ito nahawakan. Noon niya lubusang nadiskubre kung gaano katigas ang mga kalamnan nito. She knew her run as often as he could. Dati nag-gym din umano ito pero sa kawalan ng oras ay natigil na iyon. Ganoon pa man ay nanatiling matigas ang mga muscles nito. Parang nakakatakam na haplusin. "Nakakarami ka na," anito, saka siya nito isinalya. Siya ang lumubog sa tubig. Nagpapalag siya at nang makawala ay dinamba niya ito. They both sank into the water. Napadiin din ito sa kanya at noon niya nadama na parang may nagsiklab na pagkatao niya. It was a delicious feeling and if not for the lack of air in her lungs, she wouldn't have minded being underwater. Agad din siyang nakahinga. Nawala na sa pagkakadigan sa kanya si Kenneth at hinango rin siya nito mula sa tubig. "Okay ka lang?" tanong nito, tila nag-aalala. Tanghulang ang nagawa niyang tugon dahil parang naiwang nakalubog sa tubig ang huwisyo niya. "Good, langoy pa tayo." Nag-dive uli ito at lumangoy palayo sa kanya. Parang nagmamadali ito. Napapapikit na si Shira. Nakakaantok ang maghapong pamamasyal nila ni Kenneth. Dagdag pa roon ay napakamigat ng talukap ng pagsasayaw ng apoy na tinatanghuran niya. Nasa beach sila at may bonfire sa harap nila. Si Kenneth ang nagpaapoy niyon. Ito rin ang nag-ihaw ng dalawang malalaking isdang nahuli nila sa bahagi ng dagat na humahalo sa tubig alat. He gutted and cleaned the fish and then placed them over the fire. Kinain nilang isda. Hindi na sila nagkanin. And to her, they seemed like the tastiest fish she had ever eaten. Ang tagal na nilang magkaibigan, pero totoo nga siguro ang sinasabi ng iba hanggat hindi nakakasama na maghapon at magdamag ang isang tao, hindi masasabing talagang kilala na ito. Pruweba niyon na ang matuklasan niya tungkol kay Kenneth na hindi niya alam na mayroon ito. He was no wimp. He just didn't throw his weight around. Neither did he push people to do what he wanted. Pero kapag may kailangang gawin, ay nagagawa nito iyon. She would place her life in his hands and she would be certain he wouldn't let her down. "Inaantok ka na, no?" Pinutol ng tinig nito ang pagninilay niya. Hindi pa. "Hindi pa, halos napapapikit ka na. Matulog na tayo?" Yaya nito. "Ayoko pa," tanggi niya. Ang sarap kasi ng pakiramdam nang nakaupo lang sila roon. "Okay then, lean on me." Kinabig siya nito hanggang sa mapasampal siya dito. Nang mahinuha nito na komportable na siya sa kinaroroonan niya, ay pumaikot ang mga braso nito sa kanya. Naisip niyang umangal pero agad ding naglaho ang pagnanais niyang gawin iyon. Because honestly at the moment, there was no place she would rather be than where she was. Isiniksik pa niya ang mukha sa dibdib nito at hinayaan niya ang sarili na maniwala na may magandang patutunguhan ng tagpong iyon. Shira was as cuddly as a cute fat puppy. Iyon ang palagay ni Kenneth habang nakatitig siya sa mukha nito. Mukhang napagod ito ng husto sa pamamasyal nila kaya nakatulog ito. Akalain mo, napapagod din palang isang to? Napapangiting wika niya sa isip. Gusto niyang haplusin ang mukha nito pero nag-aalala siya na baka magising ito at magtaka ito kaya ang buhok na lang nito ang patuloy niyang hinagod. Natatandaan niya na noong dukutin niya ito sa pag-aakalang ito si Sheena, pinagmasdan din niya ang mukha nito habang natutulog ito. Sariwa pa sa alaala niya kung paanong parang gustong-gusto niya itong haplusin. Noon, akala niya ay si Sheena ito. Pero ngayon ay alam niya kung sino ito.
And yet the urge to caress her cheek was stronger than before. Ano ba nangyayari? Nalilito siya. Hindi kasi niya matukoy kung anong nararamdaman niya. Parang may nadarama siyang kakaiba para kay Shaira, pero hindi naman niya matiyak kung ano iyon at kung bakit nagkakaganon siya. Ang tagal na niyang may gusto sa kakambal nito. May mga pagkakataon nga na naitatanong niya sa sarili niya kung bakit kahit magkamukha ang mga ito, ay ibang-ibang tingin niya sa mga to. Iyon siguro ang tinatawag na chemistry, ang mahiwagang sangkap na nagbibigay ng kakaibang ritmo sa pagtibok ng puso ng isang lalaki para sa isang babae at ganoon din ang isang babae sa isang lalaki. Sheena was lovely and seeing her made him feel as if he was a mere mortal looking up at a goddess. Hindi ganoon ang nadarama niya na kapag si Shaira ang kasama. She was the one woman he was comfortable with, the one who understood him and the one who accepted him for what he was. Ang sabi nga ng marami, mas mabuti pang pagkakaibigan, mahirap mawala. Ang pagiging magkasintahan kung minsan ay isang away lang ang katapat. So if given the choice, if he would rather have her as friend or as a lover, maybe he should go for having her as a friend. Yeah, that's the way to go. Pero sa isip niya, iyon ay nadarama niya ang matinding pagtutol ng kalooban. This is getting out of hand. Nabahala siya. Kung hindi siya mag-iingat, ay baka masayang ang ilang taon na nalang pagkakaibigan ni Shaira. And he was not even sure how he really felt. Pinagmasdan uli niya ang mukha nito. Hindi na siya nakatiis at hinaplos niya ang pisngi nito. He felt a delicious tingle when his finger gingerly made contact with her soft, smooth skin. Pagdilat pa lang ni Shaira ay magaan na ang pakiramdam niya. Agad din niyang naalala mga nangyari ng nagdaang araw. She had a full day of fun courtesy of Kenneth. Parang may kilig na nanood sa pagkatao niya nang maisip niya ito. Tandang-tanda niya ang pakiramdam niya habang nakasandal siya rito at nakapaloob sa mga bisig nito. It was a feeling she would long remember, maybe for the rest of her life. Napakunot siya. Ang huling natatandaan niya ay nasa beach sila nang makatulog siya. Paano siya nakarating sa kama? Kahit wala siyang matandaan, naglakad siya papunta roon. And then she started having these hazy recollections. Isa roon ay ang pakiramdam na may humahaplo sa pisngi niya. The simple gesture made her skin tingle. Gusto na nga niyang saklutin ang kamay na humahagod sa balat niya at isiksik niya ang mukha niya roon. But she was far too asleep to do anything but savor the sensation. Parang bahagya rin niyang naalimpungatan nang madama niyang may bumuhat sa kanya. Noong una ay naalarma siya. Hindi siya sanay na binubuhat siya. But she heard a soothing voice. It seemed to be telling her it was okay. Si Kenneth ba nagdala sa akin sa kwarto? Sino pa kaya? Si Hercules. Napaupo siya sa kama at niyakap ang mga tuhod niya. Habang iniisip niya si Kenneth ay napapangiti siya. At para ding nagiging napahagaan ang loob niya. Oh hell, medyo natigatig siya. Kilala niya ang sintomas na nangyayari sa kanya. Pero sa hinagap ay hindi niya naisip na magkakadaganon siya kay Kenneth. Kay Kenneth? Wala ito, giit niya sa sarili niya. No need to panic. Noon may kumatok sa pinto ng kwarto. Yikes! Naging rapito agad ang tibok ng puso niya. Panahon na nga yata para magpanik. Shy, gising ka na? Tanong ni Kenneth. Oo, wait lang. Tumayo siya at pinagbuksan ito ng pinto. Nang tumambad ito sa paningin niya, ay gusto niyang sapakin ng sarili niya. Bakit ba parang ibang taong nasa harap niya? Dati ay kayang-kaya niyang harapin ito na kahit anong itsura niya. Pero ngayon ay pinupuno siya ng pagnanais. Nahagurin man lang ang buhok niya para tiyakin na hindi siya mukhang bruha.
Bakit parang ang sarap yatang pagmasdan lang ng mukha nito? Good morning, bati nito sa kanya. Parang nag-aalangan ng ngiti nito. Good morning din, ganting bati niya. Naghandaan ako ng breakfast, sabi nito. Mabuti naman, gutom na ako. I also think we should head back home, dagdag nito. Napatda siya. Ang akala niya ay isang buong araw na naman na pamamasyal ang gagawin nila. And he was looking forward to it so much. Ganon ba? Pinilit niyang huwag ipahalata na disappointed siya. Magandang ideya yan. We've wasted enough time already. Sige, pagkakain magre-ready na agad ako. Okay, see you downstairs. Tumalikod na ito. Mukhang nagmamadali itong makabalik sa syudad. Halos hindi pa nga siya natatapos mag-ayos ay nag-uulinagan na niya ang tunog ng paparating na chopper. Sinabihan ba nito ang piloto na bilisan ng pagpunta roon? The thought that he was in great hurry to end the trip made her feel very sad. Akala pa naman niya ay nag-e-enjoy din ito na katulad niya. Pero baka napansin nito ang kakaibang ikinikilos niya at natatakot ito sa kung anong hahantungan nito. That made her sadder. Maya-maya pa'y kumatok na uli ito. Nandiyan ang sundo natin. Palabas na rin ako, give me a sec. Aniya. Ginamit niya ang ilang sandaling iyon para pakalmahin ang sarili niya. Baka kung ano pang mabasa ni Kenneth sa ekspresyon niya kung hindi niya gagawin iyon. Mabuti na lang at maingay ang sasakyan. Hindi nila kailangan mag-usap. Mukha kasing pareho silang wala sa mood na magkwentuhan. Sa buong biyahe, halos nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Ganoon din siya. Ilang araw ba silang nanatili sa isla? Kulang-kulang 2? It was amazing how so much could have happened in 2 days and how much had changed in how she saw him. Paano na ngayon? Tanong niya sa sarili. Paano niya pakikitunguhan ito? Kagaya ng dati? Pero iniisip pa lang niya ay nawawari na niya na magiging mahirap iyon. Sana lang kapag nakabalik na sila sa syudad ay maglaho na ang kung ano mang kakaibang damdaming puno sa puso niya at bumalik sa dati ang pagtingin niya rito. Nakaparada sa hangar ang sasakyan ni Kenneth habang padating nila roon. Nang alukin siya nito na ihahatid na siya nito ay hindi siya tumanggi. Tiyak na magtataka iyon kapag ginawa niya yon. Pero laking pasasalamat niya at hindi na ito bumaba. Kung ginawa nito iyon ay malamang na makikipagkwentuhan pa rito ang mami niya. Matagal pa ito sa bahay nila. At kung naroon si Sheena, tiyak na masasaksihan niya kung paano ito tingnan ni Kenneth nang may pagsamba sa mga mata nito. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya kapag nangyari iyon. Hustong pagpasok niya sa front door ay pababa naman ang hagdan ng mami niya. Humahangos ito. Oh, Mi, bakit? Nagtatakang tanong niya. Shaira, mabuti at dumating ka na. Kanina ko pang hinahanap ang numero ng cellphone ni Kenneth. Tatawagan talaga dapat kita. Anito. Anong nangyari? Kinabahan agad siya. Si Daddy ba? Hindi. Si Sheena. Nasa ospital siya. Kaninang madaling araw pa namin siya isinugo doon. Ha? Napano siya? Medyo nagatubili ito. Uminom siya ng pampatulog. Marami. It took her a while to comprehend what her mother was saying. Her sister tried to commit suicide. Nahuli kasi niya ang demonyong Denver na yun na may kasamang ibang babae. Kunwari pang nasa trip kung saan pero hindi naman pala totoo. Nakita raw niya sa isang bar ang visit na yun. Sa sobrang sama ng loob niya, hayun nagtangkang magpakamatay. Kamusta nang lagay niya? Kakakausap ko lang ng daddy mo. Umuwi lang ako para kumuha ng mga gamit. Maayos naman raw si Sheena. Saang ospital niya siya dinala? Tanong niya. Sinabi naman ito. Pupunta ako roon, sabi niya. Sasabay na ako sa'yo, sabi nito.
Ano ka ba? Lalaki lang, nagpapakaganyan ka? Sita ni Shaira sa kapatid niya. Binatnan nila ito ng mami niya na mukhang maganda na ang ligay. Niyaya ng daddy niya ang mami niya na magmerienda ang mga ito. Hula niya, gusto silang bigyan ng mga ito ng pagkakataong magkasarinlan at makapag-usap. Alam ng mga ito na mas magiging open sa kanya ang kakambal niya kaysa sa mga ito. Hindi ka pa kasi nai-inlove, kaya hindi mo alam pakiramdam ng masaktan. Sagot ni Sheena. Hindi siya nakaimik. Gusto niyang magprotesta. Para kasing may ideya na siya kung ano ang pakiramdam niyon. Pero kapag humirit siya, ay kakailanganin pa niyang magpaliwanag. Hindi lang sa kapatid niya, kundi lalo sa sarili niya. Kahit pa, alam ko pa rin ang mga lalaki, hindi pinagpapakamatayan. Especially if it's obvious they are not worth it. Natahimik ito. Alam mo, tama ka dyan. Maya-may sabi nito. Mabuti naman at alam mo, aniya. I'm through with men who don't treat me well. Pahayag nito. Good for you. Panindigan mo yan ha? Sabi niya. Oo naman. And she could swear she could see determination on her sister's face. Shy, sa palagay mo ba, gusto pa ako ni Kenneth? Ani nito sa kanya. Nanuyong lalamunan niya. Parang may ideya siya sa balak nito at gano'n na lang ang paghimagsik ng kalooban niya. Ha? Siguro naman. Bakit mo na itanong? Dahil nakapagpasya na ako. Siya na lang ang bibigyan ko ng chance. No! She almost screamed out the word. Parang hindi naman tama. Magiging rebound romance lang siya. Ganon? It's not fair. Hindi siya rebound romance and I definitely would not treat him like one. Tama nga siguro yung mga nagsasabi na mas mabuti na yung mas mahal ka nung tao kaysa ikaw ang mas nagmamahal sa kanya. Anito. Sheena, kaibigan ko si Kenneth. Ayoko naman na ganun lang ang magiging papel niya sa buhay mo. Aniya. He deserves better than that. He deserves someone who can reciprocate the love he is willing to give. Shy, you're not listening to me. Aaminin ko. Hindi ko pa mahal na mahal si Kenneth. But I think in time, I would grow to love him as much as she loves him. At talagang pipilitin kong gawin iyon. Ikaw na rin ang madalas magbida sa akin ng mga good qualities niya, hindi ba? Given those qualities, I don't think I'd find it hard to fall in love with him. What happened to spark and chemistry? Protesta niya. Ayaw ko lang namang madihado si Kenneth. Pagbibigay dahilan niya sa pagtutol ng kalooban niya. Wala mga yon. Mas importante yung taong mamahalin ako at sigurado ako na hindi ako sasaktan. Kung dating nangyari iyon ay baka nagtatatalo na siya sa tuwa. Pero hindi ngayon. Parang ang gusto niyang gawin ay magluksa. Bakit? Pasumbat na tanong ng isip niya. Ayaw niyang sagutin ang tanong na iyon. Bakit pa? Hindi na kailangan. Kenneth would be so thrilled at hindi siya selfish para hadlangan ng kaligayahang napipintong matagpuan ng dalawang taong malapit sa puso niya. Are you sure about this? Tanong niya. I mean, really sure? I am. If Kenneth wants me, he can have me. So what do you say? Can you pave the way for him to become part of my life? Tanong ni Sheena. Of course I can. I would. Sabi niya. Pinilit niyang ngumiti kahit pa biglang nanikip ang dibdib niya. This is nice. Komento ng kaibigan ni Kenneth. Yes it is. Sang-ayon ni Shaira. Nasa Antipolo sila sa paboritong pasyalan nila dati ni Kenneth. It was atop a cliff overlooking the city. She tried to sound light and breezy even if she didn't feel that way. Hindi lang sila ng kaibigan ni Kenneth ang naroroon. Kasama nila sina Sheena at Kenneth. Nasa kabilang sasakyan ng mga ito at mukhang masayang nagkakwentuhan. Iyon ang unang paglabas ng mga ito, kaya nga kailangan kasama raw siya. Anang kapatid niya.
para daw hindi ito mailang at pati na rin si Kenneth. Naalala niya kung paano nataranta ang kaibigan niya nang malaman ito nangyari sa kapatid niya. Agad itong dumalaw sa ospital. Hindi gaano nag-usap ang mga ito pero nanatiling nakaupo sa tabi ng hospital bed ni Sheena si Kenneth. Hindi naman niya matagalan ng tagpo kaya nagpasintabi siya at tumuloy na muna siya sa cafeteria ng hospital. Nag-text si Kenneth pagkalipas ng mahaba-habang oras. Hinahanap siya nito. Nagpasya siya noon na ito na ang kausapin tungkol sa kapatid niya. Get it over with, katwiran niya. Your wish is about to come true. Nakangiting sa lubong niya rito nang samahan siya nito sa mesa niya. Kumunot ang noon ito. My wish? Oo, makinig ka. Nag-heart to heart talk kami ni Sheena. And well, I have a feeling that she's just about ready for someone like you in her life. Napamaang ito sa kanya. You mean like a rebound romance? Hindi my sister has seen the light. Baka ganun ang side effect ng pinapampang tiyan. O baka nakakamature ng pananaw ang ilang beses na masaktan. But the point is this, ligawan mo na siya. Iyong dibdiban at malamang hindi ka mabibigo. Nagbibiro ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Pakiramdam nga niya ay mamamatay na siya sa hapding na darama niya. Nagbibiro pa raw siya. Matagal-tagal bago niya nakumbinsi ito na hindi niya ginugood time lang ito at hindi rin ito lalabas ng panakip butas lang. Heto na ang break mo. Kagatin mo na. Aniya. Tumingin ito sa kawalan. He must be so happy. He was overwhelmed with it. Ang tagal na nitong pinapangarap na pansinin nito ni Sheena. Best wishes, friend. Sabi pa niya. Thanks. Sagot nito, parang wala sa sarili. Nang iigiit ni Sheena sa sumama siya sa lakad ng mga ito, ay agad siyang tumanggi. Pero ayaw pumayag ng kakambal niya na ito lang at si Kenneth ang lalabas. Nakakailang araw. Para matapos ng usapan, ay kinulit niya si Kenneth na magsama ng kaibigan nito. Wala siyang balak magbilang ng bulaklak habang nagpapakita ang dalawa sa isa't isa. Si Vance ang isinama ni Kenneth. Mukhang okay naman ito. Palakwento ito kaya hindi ito nakakabatong kausap. Matagal ka na nababanggit sa akin ni Kenneth. Anong kaibigan ni Kenneth habang nakaupo sila pareho sa hood ng kotse nito. How come we've never met? Oo nga no, sabi niya. Ba't nga ba? Oh, nag-meet na nga pala tayo. Kaso wala kang malay, sabi nito. Ang lakas ng tawa niya nang matukoy niya kung anong sinasabi nito. Naikwento na rin pala nito na kasama ito sa partner in crime ni Kenneth na pumalpak na tangkang pagdukot kay Sheena. Langya kasing ma-inlove ang kaibigan ko Anito, sapul na sapul. Sinabi mo pa, sang-ayon niya. Kasunod niyon ay napabuntong hininga siya. Ang lalim naman nun, komento nito. Mga 10 feet lang, nakangiting ganti niya. Para saan yun? Boring ba ako? Inaanto ka na? Hindi wala lang yun. Huwag mong pansinin. Kapag kasi walang buwan, ganito ako. Parang nalulubat. Kapag may buwan, nahahati ang katawan ko. Saan niya? Ito naman ang tumawa ng malakas. Napatingin sa kabilang sasakyan si Kenneth. Kanina pa nagtatawanan si Vance at si Shaira. Parang ang saya-saya ng mga ito. Bakit? Ikaw ba hindi masaya? Pasumbat na tanong ng isip niya. Iginawi niya ang tingin kay Sheena. Parang hindi siya makapaniwala na naroon ang dalaga. Nakaupo sa tabi niya sa loob ng SUV niya habang pumapailan lang ang musika ni Mozart. Like him, Sheena liked listening to classical music sometimes. At habang katabi niya ito, ay amoy na amoy niya ang pabango nito. It was a very womanly smell. Nakakaakit iyon. Nakakagising ng pandama. Tama palang sampatanhan niya noon. Sheena was man's woman and she was willing to be his. Wow, hanep. Pika niya sa sarili.
Pero parang hindi siya ganoon kasaya. "You're awfully quiet," ani Sheena. "Alam ko kapag magkasama kayo ni Shaira, ang ingay-ingay mo. Bakit ngayon hindi ka umiimik?" "Medyo nakakailang kasi. Alam mo na, starstruck ako," sabi niya. Natawa ito. "Ikaw talaga? Puro kakalokohan. Bakit ka naman may starstruck? Hindi naman ako artista." "But hey, I think I know now that Shaira went when she said you're a fun guy to be with." "Talaga? Sinabi niya yun?" Ganun na lang ang tuwa niyang malaman na iyon ang iniisip ni Shaira tungkol sa kanya. "Yup, along with your other sterling qualities. That's why I realized I was full. Kung saan ako tumitingin, nandyan lang pala sa tabi-tabi ang lalaking karapat-dapat kong mahalin." Parang nagspasm ang throat muscles niya. Hindi makalabas sa mga katagang balak niyang sambitin. He wanted to say, "No, don't do that. Don't force yourself to fall in love with me." Pero bakit ba niya gagawin yun? Hindi ba at iyon ang imposible dream niya? Ngayong nakaamba na iyong matupad, siya pa nga ayaw? "I'm just panicking," katwiran niya. Nakakapanibago at nakaka-overwhelm naman talaga siguro ang biglang matupad ang isang matagal nang minimithing pangarap. Nang muling umugo ang tawanan mula sa kabilang sasakyan ay napatingin na naman siya roon. Nakaupo sina Shaira at Vance sa hood ng Pajero ni Vance. Nakataas ang mukha ni Shaira. Humahalakak ito ng walang pakundangan. Si Vance ay nakatingin dito. Hindi ganon kalayong distansya nila sa mga ito kaya naaaninag niya ang itsura ni Vance. He was looking at Shaira as tough he would her fascinating. Bakit ba hindi? She is a fascinating woman. Anang isip niya. Add lovable, smart, dynamic. What the hell are you doing? Natigilan siya. Bakit ba niya iniisa-isa sa isipin niya ang magagandang qualities ni Shaira? Bakit si Shaira ang pinapansin niya, gayong nasa tabi niya ang babaeng pinapangarap niya noon pa? Focus, utos niya sa sarili. Nang balingan niya si Shaira, nakita niyang nakatingin ito sa kanya. So tell me, how are you feeling? Sabi niya rito. I'm good, anito. Honest, you're a nice guy, Kenneth, sabi ni Sheena. Dapat siguro noon ko pa napansin yun. Hindi na sana nasayang ang pagkakataon. Oo nga, sang-ayon niya. Pakiramdam niya, dapat ay nasa ikapitong langit siya. Pero ni sa unang baitang ng langit ay hindi yata siya nakarating kung nararamdaman niya ang mga sandaling iyon ng pagbabasehan. He should have his head examined. There seemed to be something terribly wrong with him. Inhilig nito ang ulo nito sa balikat niya. He waited for the warm and tingly feeling to fill his being. Pero wala siyang naramdaman. Ganoon pa man ay hinaplos na lang niya ang buhok nito. Bakit ba sabihin nito na parang may tuod? Habang ginagawa niya iyon ay sumusulyap uli siya sa kinaroroonan ni Shaira at Vance. Mukhang kumakain ng mani ang mga ito. Ibinabato ni Shaira sa area mga butil at sinasalo nito ang mga iyon. Naiengganyo rin yata si Vance na gayahin ito. Dahil sa pagbabato at pagsalo ng mga ito ay may mga pagkakataong nagkahambungguan ng mga ito. Ilang beses na umaalingaw-ngaw ang mga tawanan ng mga ito. He suddenly wanted to rush out of the car and join to them. Better yet, push Van out of the way. Shaira was having fun. Masaya nga pala talagang kasama si Vance. Dahil doon ay madali niyang nakagaan ng loob ito. Mabuti na rin pala nakahanap ako ng bagong friend. Mukhang mababawasan na ng malaki ang time sa akin ng dating best friend ko. Sumagi iyon bigla sa isip niya. Kanina pa niyang palihim na sinusulyapan sina Sheena at Kenneth. Mukhang kontento sa pakikinig ng tugtog at pag-uusap ang dalawa. She even heard the faint strains of the Mozart Sonata. Napangiwi siya. Hindi katulad ni Sheena, wala siyang hilig makinig sa classical music. Nakakatulog siya kapag gano'n ang tugtog.
Meant for each other nga siguro talaga sila. Sa hilig pa lang, pareho na sila. Naisaloob niya. May lungkot na nagtangka na namang bumalot sa kanyang bunsod ng bagay na iyon, pero agad niyang pinigilan iyon. She should be happy for the two, hindi yung para siyang nagsisently. Sa tingin mo, matitiis mo bang makasama uli akong lumabas? Tanong sa kanya ni Vance. Iyong hindi nadakilang chaperone ng papel natin. Bakit naman hindi? Sagot niya. Basta ba huwag ka magpapalibre sa akin, walang problema. Ang lakas na naman ng tawa nito. It's good how those two are really finally getting together. Sabi nito na bahagyang ikiniling ang ulo sa kinaroroonan ni Kenneth at Sheena. Iya, simpleng tugon niya. Bakit parang galing sa ilong? Komento ni Vance. Galing sa ilong ka dyan. I'm happy for them. Really? Giet niya. Talaga nga ba? Kagaya ng iniabiso noon ni Vance kay Shira, dumating nga ang pagkakataon na niyayaan siya nitong lumabas nang silang dalawa lang. At katulad ng sinabi niya rito noon, pumayag siya. Nanood sila ng premiere ng isang pelikula at pagkatapos ay kumain sila sa labas. Nag-enjoy naman siya at tingin niya ay ganun din ito. Ang paglabas na iyon ay naulit pa ng ilang beses hanggang sa naging regular na iyon. Nakakalibang sa kasama ni Vance ang gusto niya rito. Hindi siya tinatalo nito. All they were doing was having fun. Na mga panahong iyon ay may kailangan niya iyon. Kung madalas kasi silang lumalabas ni Vance ay lalo naman sina Kenneth at Sheena. Base sa tuwang nakikita niya sa mukha ng kakambal niya, nahuhulaan niyang maganda ay tinatakbo ng samahan ng mga ito. Natutuwa rin naman siya. Sa wakas, siguro ay magiging masaya na ang kapatid niya. Hindi na ito paluluhain ng mga lalaking nagkakamaling piliin ito. Her sister deserved that. Pero hindi rin niya mapigilang makadama ng lungkot. Dahil si Sheena na ang madalas kasama ni Kenneth, bihira na silang lumabas ng kaibigan. Mabuti na rin siguro iyon. Bigla kasi naiilang siya rito. That made her sad because for the longest time, he was the guy she was very comfortable with. May isa pang dahilan kung bakit nalulungkot siya. Pero kahit siguro umangan siya ng balisong ay hindi niya aaminin o tatanggapin iyon. The idea was too preposterous. Wala ring saysay na aminin niya iyon. Baka nga lalo pa siyang masaktan kapag inamin niya iyon. Nag-concentrate na lang siya kay Vance hanggat walang iniluluhog na pag-ibig ito sa kanya at hanggat wala siyang nakikitang anumang palatandaan na nakakagusto ito sa kanya, wala siyang dapat alalahanin. Ang dalas na niyan sabi sa kanya ni Sheena, isang gabing nakasalubong niya ito sa hallway. Galing ito sa kwarto at pababa yata, samantalang siya'y papunta naman sa silid niya. Kararating lang niya galing sa pagdalo nila ni Vance sa opening ng boutique ng isang kakilala nito. Ang alin? Tanong niya. Ang date niya ni Vance. Tell me, kayo na ba? Parang kinikilig ito. Hindi no? Bakit hindi? Sa hindi. Sure ka? Cute naman siya Mukhang kalug din. Yeah, he's all that and more. Oh, iyon naman pala Bakit hindi mo pa sagutin? Iba ang gusto ko Iyon na muntik na niyang maibulalas. Basta, bakit ba ang kulit mo? Sabi niya. Wala naman, interested lang. Lagi ka kasing ginagabi ng uwi. At ang lakas ng loob mong mamuna. As if naman ikaw, hindi pa na yung date. Hindi kasing dalas mo. Alam mo naman siguro na busy si Kenneth. May pagka-workaholic nga ang isang yun. Sang-ayon niya. Napabuntong hininga siya. Talking about him made her miss him all the more. Alam mo, naikwento na niya sa akin yung tungkol sa attempted kidnapping. Sabi ni Sheena. Talaga? Mukhang nagiging close na ang mga ito para maging komportable si Kenneth na ipaalam iyon sa kapatid niya. Oo, grabe pala kayo. Ang titindi nyo. Well, I just want you to be happy.
Aniya. But you went to such great lengths. Anito. Wala yun? Thanks ha. Mga bata pa tayo. Ikaw na lang ang parati nagbibigay sa akin. You're always watching out for me. Uy, huwag ka magdrama riyan. Ayokong umiyak. Biro niya. Pero ang totoo ay naiiyak na talaga siya. Iba nga lang ang dahilan. Gusto niyang iyakan ang pagkawala sa kanya ng lalaking naging napakalapit niyang kaibigan. Ang lalaking minahal niya. As a friend, nagkukumahog na pag-amyenda ng isip niya. Thanks sis, ulit ni Sheena. You're welcome. Just take care of Kenneth, okay? Aniya, nag-excuse na siya rito at nagmamadaling nilagpasan niya ito para kasing maiiyak na talaga siya. Nang lingunin niya ito ay nakita niyang nakatingin lang ito sa kanya. Hindi na niya iyon pinansin. Pumasok na siya sa kwarto niya. Nag-dive siya sa kama at doon niya pinaghulagpos ang sama ng loob na tila ang tagal-tagal na niyang dinadala. Inabot ni Kenneth ang sanmigin ka na nasa mesitang kaharap niya. Nilagok niya ang laman niyon na parang uhaw na uhaw siya. Nasa bahay siya ng isa sa mga karbarkada niya. Birthday nito at nagkayaan silang mag-inuman. Naroon din si Vance at ang dahilan ng bigla niyang paglagok ng beer ay ang kinikwento nito. Shira and I went bungee jumping. Ewan ko ba kung paano ako nakumbinsi ng lukarat na iyon na gawin yun. But hey, it was so much fun. Adrenaline rush talaga pare. Parang excited at tuwang-tuwa ito sa pagkukwento. Uy, ngayon lang kita nakita nagkaganyan Vance. Iba na yan. Kantsaw dito ni Greg, isang kaibigan nila. Oo nga, sambot naman ng isa pang kaibigan, ang may birthday. May kakaibang glow ka pare. Ulol, bulalas ni Vance. I'm just telling you, you should try bungee jumping. You cowardly assholes. Oy Kenneth, kumibo ka naman dyan. Baka mabad breath ka. Siya naman ang nakipagdiskitahan ni Greg. Kamusta na kayo ni Sheena, ha? Okay naman. Okay? Anong ibig mong sabihin okay? Anito. Basta lang. He didn't want to elaborate. Grabe rin ang itinatakbo ng love story ng mga yan eh. Ginawa pa akong accessory to the crime. Saad ni Vance. He remembered the failed kidnapping. Kasunod niyon ay naalala niya mga kasunod pang pangyayari. Ang mga panahong inilaga nila ni Shira sa isla. And he suddenly felt very sad. May kamag-anak ka bang namatay bro? Tanong sa kanya ng isa niyang kabarkada. Wala, sagot niya. Eh yung pusa mo hindi rin namatay? Sambot pa ng isang kaibigan. Wala akong pusa, Anya. Well, who died? Para kang namatayan dyan eh. Birthday ito yung sinaselebrate natin, hindi ba bang luksa? Hirit ng isa pang kaibigan. Iyong kuko sa paa, namatay. Biro niya. Sa kanya pinilit na makisali sa kasiyahan. He missed Shira. Iyon siguro ang rason kung bakit ang lungkot-lungkot niya. Hindi naman siguro siya masisisi. Ang tagal na nilang magkaibigan nito. Ang dami na nilang pinagsamahan. Kung may maisisisi sa kanya, iyon ang pag-iwas niya rito. Kahit kasi nagkikita sila madalas ni Sheena, pwede naman siyang gumawa ng paraan para makalabas pa rin sila ni Shira. Pero parang tutol ang kalooban niya na gawin iyon. It didn't feel right. Parang magtataksil siya kay Sheena kapag niyaya niyang lumabas si Shira. Si Shira naman ay tiyak na magagalit sa kanya kapag sinakdan niya ang kapatid nito. He knew how protective she was of her sister. Kaya nga naisipan nito na kidnapping scheme para magkaroon ng pagkakataong magustuhan siya ni Sheena at nang hindi na raw ito paluhain ng mga lalaking napipiling nito. Kaya hindi niya pwedeng saktan ng damdamin ni Sheena. Si Shira makakalaban niya kapag ginawa niya iyon. That is the most ridiculous thing I have ever heard. Bakit niya nararamdaman na nagtataksil siya kay Sheena samantalang kaibigan lang naman niya si Shira? Could it be because his heart seemed to be long for the something more?
Uy pare, imbitado ka ha? Pahabol na sabi ni Vance nang pasakay na sila sa kanya-kanyang mga sasakyan. Saan? Tanong niya. Kita mo tong taong to. Kanina pa akong salita ng salita, hindi ka pala nakikinig. Reklamo nito. Parang ang may sinasabi to kaninang magkasabay silang naglalakad palabas ng bahay ng kaibigan nila. Birthday ni Shai next week. Alam mo namang nasa States si na mommy, kaya ako na lang ang magpapaparty para sa kapatid ko. Alam mo naman yon, inaatake ng topa kapag hindi na i-celebrate ang birthday niya. Nasabi ko na rin sa mga kaibigan natin, ang hindi sure kung makakarating isa. Pero ikaw, kayo ni Sheena, huwag kayong mawawala ha. Sa bahay iyon gagawin, magpapakater ako. May banda rin siguro. The works. Mahal ko naman ang bunso namin na iyon kahit peste siya kung minsan. Baka naman sabihin ni Shine, hindi naman ikaw ang may birthday, ikaw ang nag-iimbita. Sagot niya. Ang initial na reaksyon kasi niya ay ang tumututol. Iyon ang sagot ng kalooban niya. Batukan ko siya. Ako nga ang gagastos, hindi ako pwedeng mag-imbita. But seriously, okay lang yon. Marami pang imbitado. Aasahan ko kayo ha. Sige, titingnan ko. Aniya. Huwag mong tingnan. Gawin mo. Anito. Hindi na talaga siya dapat nagpunta pa. Noon nagsisisi si Shaira at hindi niya pinanindigan ang pagtanggi niya sa imbitasyon ni Vance na pumunta sa birthday party ng kapatid nito. Sige na naman, huwag mo na ako ipahiya. Pabirong wika nito nung iyain siya nito. Kasi may pupuntahan ka. Kaninang tinatanong kita, wala ka namang nabanggit na lakad sa araw na iyon. Hindi pa kasi niya alam noon na kasama rin sina Sheena at Kenneth. Mahirap magpalusot, lalo na kung mahahalata ng kausap niya na nagpapalusot lang siya. Baka makasakit pa siya ng kalooban. Kaya pumayag na lang siya. Ngayon ay sisingsisi siya. Ayaw niyang makasakit ng kalooban ng iba, kaya ang sariling kalooban niya ang sinasaktan niya. At paano ba naman siya hindi masasaktan? Kanina pa parating nahahagip ng paningin niya sina Kenneth at Sheena. The two looked so good together. Parang sina Kenneth at Barbie ang mga ito. And they seemed so happy, lalo na si Sheena. Parati itong nakadikit kay Kenneth at si Kenneth naman ay parating nakaalalay kay Sheena. Hindi na uli niya inusisa si Sheena sa estado ng relasyon ng mga ito. Base kasi sa mga kwento ng kapatid niya ay madaling hulaan na may ugnayan ng mga ito. She tried her best to ignore the pain such knowledge brought her. At ngayon ay pinipilit din niyang huwag ipahalata na para bang binibiyak ang puso niya tuwing nakikita niyang magkasama ang mga ito. Sa kalaunan ay napadpad siya sa bar. Nahimok siyang humingi ng inumin. At iyon ay nasundan ng isa pa. At ng isa pa hanggang sa maging sunod-sunod na. Uy, mukhang nakakarami ka na ah. Hinay-hinay, baka malasing ka. Sabi ni Vance nang lumapit sa kanya. Naudlot ang akmang paglagok niya sa tangan ng Margarita. Ako? Malalasing? Hindi ah. Kayang-kaya ko to. Kasunod niyon ay dinala na niya sa bibig niya ang kopita at sinaidan laman niyon. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Medyo nahilo lang siya pero hindi niya sasabihin lasing na siya. See? Sabi niya kay Vance. Kumurap-kurap pa siya. I'm as sober as ever. Ang totoo na iinis na siya. Mas gusto niya na malasing na. Anesthesia ang turing niya sa alcohol na nilalagok niya. If she consumed enough of it, maybe it would numb the pain she was feeling. Ano ba ang pinagkahaganyan mo? Tanong ni Vance. Pinagkahaganito? Ano bang ginagawa ko? Oh come on, kumakainom ka dyan para bang gusto mong magpakalunod. Is something bothering you? Naku, wala. Ano ba ang makakabother sa akin? Iyong makita si Sheena at Kenneth na kung magsayaw, parang ayaw nilang pasitingin ng hangin sa pagitan nila. Bakit naman ako mababother doon? Sila na, hindi ba? Normal lang yun sa magjowa.
Pero kahit iyon ang sinasabi niya sa sarili, ay ramdam niyang parang hinihiwa ng cutter ang puso niya. Which just showed how stupid she was. Bakit siya masasaktan? Hindi ba't ilang taon na niyang isinusulong ang panukala na maging boyfriend ng kapatid niya si Kenneth? Hindi ba't dati umiikot ang isip at imahinasyon niya sa pag-iisip ng mga paraan kung paano niya paglalapitin ang dalawa? Ngayong sa wakas ay nahabag yata sa kanyang tadhana at iyon na mismo ang nagbigay ng daan para pansinin ng kapatid niya ang kaibigan niya. Umaasta siyang parang namatayan. Kung hindi katangahan niyon, ewan niya kung anong tawag doon. Wala to, temporary insanity lang, lilipas din. Cheers! Kinuha niya ang bote ng beer na hawak ni Vance at iyon naman ang nilagok. Tama na muna siguro yan. Kinuha nito mula sa kanya ang bote. Bakit ba? Paangal na sabi niya rito. Malalasing ka na. Halika, ang mabuti pa dun tayo sa likod. Ayoko dun. Kaysa lumaklak ka riyan, dun na muna tayo. Hinila siya nito. Hindi naman iyon marahas pero sapat para mapilitan siyang sumama rito. Sa bahagi ng bakura na hindi nakasama sa pinupuntahan ng mga bisita sila humantong. May bench doon na gawa yata sa lumang karwahe. Doon siya pinaupo ni Vance. Ano bang gagawin natin dito? Tanong niya. Magpapahinga, magpapahangin, mag-uusap. Okay, talk, sabi niya. Kwentuhan mo ako. Oh, sige, makinig ka. Once upon a time, there was this girl. May kaibigan siya na super close sila. Pilit niyang inirarato ang best friend niya sa kapatid niya at nang sa wakas ay magtagumpay siya, naging miserable naman siya. Hindi kasi niya alam na may gusto siya sa kaibigan niya. Was any of this ring a bell? Tanong nito sa kanya. Panay nga ang kalambang ng kampana sa isip niya, pero wala siyang balak na aminin yun dito. Ikaw yata ang lasing sabi niya rito. Kung ano-anong pinagsasabi mo riyan, tindi ng tama mo. Oh come on, Shy. Would it kill you to admit the truth? Ano bang masama kung aaminin mo na in love ka na kay Kenneth? Tanong nito. Anong masama? Hello, sira ka pala Ang masama, ngayon pa ba ako eksena kung kailan nagkakaigihan na sila ni Sheena? Ang masama pagkatapos kong pilit-pilitin na magkagusto sa kanyang kapatid ko, bigla ko siyang aahasin. Heartbroken na naman si Sheena. Hindi nga ako marunong magdala ng sakit ng puso ngayon. Ako kaya, matibay ang dibdib ko. Sanay ako magparaya, kaya kahit mahal ko si Kenneth, hindi ko yun papaalam kahit kanino. Habang iniisip na iyon, ay hindi na niya napigilang mapaiyak. It just hurt so much. Nakakainis din. Magkakagusto rin lang pala siya kay Kenneth. Sana'y noon pa iyon nangyari, nung wala pa sa buhay nito si Sheena. As if that would make a difference. Sa palagay niya, kaya nasa buhay nito si Sheena o wala, ay malabong magkagusto sa kanya si Kenneth. To him, she would always be just a friend, kaya wala rin masyadong naiiba sa sitwasyon. Oh, Shira, usal ni Vance, inakbayan siya nito, hinagod ng likod niya. He was such a nice guy, pero mabuti naman at hindi ito nanligaw sa kanya. Hindi niya kayang tanggapin niyon sa estado ng kalooban niya ngayon. Let it out, girl. Nito. Hindi siya makitiis. Sumubsob siya sa dibdib nito at tuluyan ang humagulhol. Panay lang haplos nito sa likod niya. Sa kalaunan inahulasad din siya. Thanks, sabi niya rito nang mag-angat siya ng mukha. Don't mention it. Nito. Hinagod pa nito ang pisngi niya habang mataman nitong nakatingin sa kanya. Sheena felt soft and cuddly in his arms. Iyon ang pakiramdam ni Kenneth. Nang isandal nito ang ulo nito sa dibdib niya, ay nalanghap niya ang mabangong samyo ng buhok nito. Kung sa bagay, hindi lang ang buhok nito ang mabango. He could smell the lovely scent of her perfume. Sa bawat paghugot niya ng hininga, ay nalalanghap niya iyon. Masarap iyon sa pang-amoy niya, pero parang may ibang samyo siyang hinahanap-hanap.
It was the scent of a baby cologne mixed with sprinkling of baby powder. At isang tao lang ang naaalala niyang may tamang timpla ng ganoong amoy. Si Shaira. Nasaan na ba iyon? Natanaw niya ito kanina pero naglaho na naman ito. Pasimple siyang lumingali-nga. Nahagip na mga mata niya ang hinahanap niya. Pero ang kasiyahang umahon sa puso niya ay nauwi sa pagkadismaya nang makita niyang kasama ito ni Vance. Lalo pa kung saan ang tila patutunguhan ng mga ito. Matagal na niyang kaibigan ng lalaki. Kabisado na niyang likaw ng bitukan nito. Hindi na mahirap para sa kanyang hulaan kung anong balak nito. He is taking her to a secluded part of the garden. Go figure it out. Paghihimagsik ng kalooban niya. Hindi naman siguro pupunta ron ng mga ito para mag-jack and poy. Anyway, ano bang pakialam mo? Hayun siya. Nasa mga bisig niya ang babaeng hindi na niya halos matandaan kung kailan niya sinimulang sambahin. At ang pangyayaring ipinapalagay niya noon na imposibleng mangyari ay nagaganap na nga. Sheena was in his arms. Hindi ba dapat iniguumapaw ang kaligayahan sa puso niya? Hindi iyon kung ano-ano ang pinapansin niya. Is something wrong? Nakahalata yata ito at nag-angat ito ng paningin. No, what could be wrong? Everything's perfect. Sagot niya kasabay ang pagpipilit niyang umiti. Yeah, everything's perfect. Patuya ang pag-ulit niyang iyon sa sarili. Itinoon niya ang paningin niya kay Sheena. She looked so much like Shaira and yet he felt so differently towards her. Siraulo nga yata talaga ang puso niya dahil hindi matukoy-tukoy niyon kung sino ba talaga ang mamahalin niyon. He caressed her cheek, expecting to feel a pulse of electricity run through his fingers. Pero parang brown out. Ni 1 kilowatt yata na elektrisidad ay walang dumaloy roon. Sa halip ay gumawi na naman ang paningin niya patungo sa direksyon pinuntahan ni Vance at Shaira. If you don't mind, sasaglit lang ako sa restroom. Sabi ni Sheena na kumala sa pagkakayakap sa kanya. Sure, iginiyan niya ito paalis ng dance floor at papunta sa bukano ng bahay. Papasok na sana sila nang makasalubong nila ang isang kakilala niya. Brad, kamusta? Bati nito. Uy, kailan ka pa nakabalik sa Pinas? Tanong niya rito. Ang alam kasi niya ay nasa Italy ito nagtatrabaho. A couple of weeks ago? Dito ka na muna, sabi sa kanya ni Sheena at tumuloy na ito sa loob. Mabilis namang natapos ang kumustahan nila ng kakilala niya. Hinintay na lang niyang bumalik si Sheena. Pero maya-maya ay parang hindi siya mapakali. Parang nahihimok siya na sundan sina Vance at Shaira. Mind your own business. Hindi tama makialam siya sa diskarte ng iba. Diskarte? The word reverberated in his ears. Mukhang dumidiskarte nga si Vance. Ni-imagine niya ang mga klase ng diskarte nito at bigla hindi na siya nakatiis. Parang susugod sa gera na naglakad siya patungo sa pinuntahan ng dalawa. Hindi agad niya nahanap ang mga ito. Medyo malamlam ang liwanag sa gawin ng bakuran kung saan dinala ni Vance si Shaira. Pero sa kakalinga niya ay nahagip din ng paningin niya ang dalawang figurang nakaupo sa bench. Sa posisyon ng mga ito ay nahinuwa agad niya kung ano ang mga nakaambang magaganap. Nahatingin si Vance kay Shaira. Sa pupa nito ang pisngi ng dalaga. Kaunti na lang ay maglalapit na mga labi ng mga ito. Let it go, giit niya sa sarili. Pero hindi niya kaya sa dibdib niya. Sumugod siya sa kinaroroonan ng mga ito. Hinawakan niya sa balikat si Vance at marahas na hinila ito palayo mula kay Shaira. Teka pare, bulalas ng kaibigan niya. Ano ka ba? Hindi siya makapagsalita. Todo-todo ang paghimagsik ng kalooban niya. The idea that Vance would be kissing Shaira made him see red. Sabihin ng siguro ay dati nang ginagawa ng mga ito iyon. They had been dating for quite a while now, so it was possible they had kissed. Maybe even did more than kissing. Pero hindi naman niya nasaksihan niyon. Hindi katulad ngayon nakitang-kita ng dalawang mata niya.
Wala siyang karapatang manghimasok pero wala na yata siyang tamang huwisyo dahil wala siyang pakialam na wala siyang karapatan. Basta, manghihimasok pa rin siya. Stay away from her, wika niya. Ano? Parang hindi makapaniwala si Vance. I said, keep your filthy hands off her. Says who? Says me. As if you have the right. If I want to kiss Shira, I do it and you can stop me. Ganon? Hindi na siya nakapag-isip. Sa isang iglap ay lumipad ang kamao niya. Kung hindi pa siya nakaramdam ng sakit, ay hindi niya matutukoy na dumapo na palang nakukuyom niyang kamay sa bibig ni Vance. Ang ina pare, bakit ba? Galit na bulalas ni Vance, parang susugot ito sa kanya. Tumigil nga kayo. Agad na pumagitna sa kanila si Shira. Parang referee ang itinuon nito ang dalawang kamay sa mga dibdib nila para hindi sila maglapit na Vance. What is happening here? Napatingin silang lahat sa nagsalita. Oh great, naroon na rin si Sheena. Yeah, tell me man, what is happening here? Tanong sa kanya ni Vance. Bakit ba? Tanong ni Sheena rito. I have no idea. Shira and I are just sitting here, sharing some lovely moments. Bigla na lang ako sinugod ni Kenneth at inupakan. Sagot ni Vance. Kenneth? Bumalik sa kanya ang tingin ni Sheena. Baka gusto mo magpaliwanag. Anito, nanatiling tikom ang bibig niya. Anong paliwanag ba ang pwede niyang ibigay? Na parang sasabog sa matinding sama ng loob ang dibdib niya sa ideyang may namamagitang sweet moments kina Shira at Vance. Hindi siya nagsalita pero mukhang nahulaan ni Sheena ang nararamdaman niya. Habang nakatingin ito sa kanya ay napailing ito. There was a stricken look on her face that made him feel like the world's biggest jerk. Akmang lalapitan niya ito pero kagyat itong bumalikwas at halos patakbong lumayo sa kanila. Tila napako siya sa kinatatayuan niya. Kung hahabulin niya ito, anong sasabihin niya? He felt so terrible. He was leading her on, he realized. Leading her on and living the realization of his longed-for dream. But all the time he was doing that, his heart was no longer fully into it. Damn. Shira had never seen Kenneth act that way. Never ever. Sigurado siya roon. Nakakagulat iyon. Nakakapanibago. It was like seeing a cute kitten turn into a snarling tiger. Lalo lang tuloy tila nagkabalibaligtad ang kalooban niya. It made him more appealing. Iyon ay hindi dahil gusto niya ang lalaking brusko, kundi dahil alam niya na likas na mabait at mahinahon ito. Seeing different side of him was what started the whole mess she was in at the moment. Kasalanan ng puso niya at kahit pa naaamin niya na mahal na niya ito ay wala siyang balak gumawa ng kahit ano pa para maging sila. Not when it would be breaking her sister's heart. Nakita niyang parang nag-aatubili si Kenneth kung ano ang gagawin nito. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Sita niya rito. Habulin mo si Sheena at magpaliwanag ka sa kanya. And better come up with a very good explanation. Pero, I don't want to hear a but. Putol niya sa sinasabi nito. Ayusin mo to, Kenneth. Don't you dare hurt my sister. Ako makakalaban mo. Shira, no. Tanggi nito. Kung pinapahalagahan mo pa kahit katiting ang mga pagkakaibigan natin, ay gagawin mo sinabi ko. Nakipagsukatan siya ng tingin dito. Go! Sigaw niya rito nang manatili ito nakatayo lang sa harap niya. Fine! Sigaw rin ito kapag kuha nito malikod at naglakad palayo. What the hell was that? Tanong sa kanya ni Vance. That is me being martyr sa loob-loob niya. Okay lang yun, mas kaya niyang maging martyr kaysa saktan ng kapatid niya. Sana nga ay kaya niyang panindigan ang pagkakamartyr niya. Do you mind if I spend the night with you? Tanong niya kay Vance. Mukhang nagulat ito at nagtaka kapag kuha na'y lumambot ang ekspresyon nito. Why would I mind? Anito.
Ewan ko, hindi siya umuwi kagabi eh. She called to say she would be spending the night with Vance. Gustong durugin ni Kenneth ang telepono nang matapos ang pag-uusap nila ni Sheena sa telepono. Umaga na noon at nasa bahay siya. Kagaya ng ipinagpilitan sa kanya ni Shaira nang nagdaang gabi, hinabol niya ang kakambal nito at nagpaliwanag siya. Tinitigan lang siya ni Sheena pagkatapos niyang sambitin ng mga katagang pinagtagni-tagni niya. Maya-maya ay sinabi nitong naniniwala raw ito sa kanya na ikinagulat niya. Ang dali niyang napaniwala ito, gayon siya nga mismo ay hindi nakumbinsi ng mga pinagsasabi niya. Pagkatapos niyon ay niyakap siya nito. Nag-atubili pa siya ng ilang sandali bago gumanti ng yakap dito. Nag-text siya nung nagdaang gabi kay Sheena para kamustahin ito pero hindi na ito nag-reply. Nang tawagan naman niya ito ay nagring lang ang cellphone nito. Kaya kanina nang hindi na talaga siya mapakali ay inusisa na niya ang kakambal nito. Nakipag-usap muna siya rito. Kapag wanay sakalang niya pasimpleng itananong kung nakauwi ba ng maayos ang kapatid niya. At noon niya nalaman na hindi ito umuwi. Ang masakla pa, sa piling ito ni Vance nagpalagi ng isang gabi. Kailangan pa ba niyang mag-isip ng malalim at matagal para matukoy kung anong ginawa ng dalawa sa magdamag? The idea filled him with rage, but it was a rage that was directed more at himself. Noon niya lalong naramdaman na wimp siya dahil pakiramdam niya ay wala siyang napapanindigan. Pero para din kasi nakatali ang mga kamay niya. Ayaw niyang makasakit ng damdamin. Isa pa, sinumulan niya ang bagay na iyon, hindi ba? Kung bigla siyang tatalikod, para naman napakawala niya. Pabagsak siyang umupo sa kama. Isinubsob niya ang ulo niya sa dalawang palad niya. He felt so miserable. Si Sheena ang unang nadatnan ni Shaira pagpasok niya sa bahay. Good morning! Masiglang bati nito sa kanya. Pinilit niyang ngumiti. Masaya ito kaya mukhang nagawa nga ni Kenneth na ayusin ang busot. Well, hindi na siya dapat magulat. She would have known Kenneth would deliver. He was the kind of guy. He got the job done. Hindi nga lang ito maingay. Hindi takaw pansin. Kaya napagkakamalan nitong walang asim. Maganda yata ang gising mo Aniya. Of course, sagot nito. You know the saying, how love makes the world a much lovelier place? Oo nga, sang-ayon niya. I take it na okay na kayo ni Kenneth. Oo, kagabi pa. We had a talk and he explained everything. Kaya good na uli kami. Ikaw, kamusta ang gabi niyo ni Vance? Iyan ha? Hindi kita ibubuking kina mommy. It was great. Tumili ito, parang kinikilig. Details naman. Hindi ako kiss and tell, no? Sige, akyat muna ako sa itaas. Sina mami nga pala. Kaalis lang ni daddy, mag-golf daw. Si mami tutulong daw magmudmad ng mga school supplies sa mga batang nangangailangan. Ewan kung alin sa mga civic organization na kinabibilangan niya ang pakana niya. Tumango siya. See you later, sabi niya. Mag-aayos lang muna ako. Sure. Nang makalayo siya rito, ay narinig niyang pakanta-kanta ito. Ganun na lang ang nadama niyang inggit dito. Mabuti pa ito, ang saya-saya. Samantalang siya ay parang may nakadagan na napakabigat na tipak ng bato sa dibdib niya. Wala naman silang ginawa ni Vance nang nagdaang gabi. They slept in different bedrooms. Bakit ba sila magsasalo sa iisang kwarto? Wala silang relasyon at ni hindi naliligaw sa kanya si Vance. They both knew the real score. Tumuloy siya sa banyo at sumahod sa dutsa. Hinayaan niyang tumulo lang ng tumulo ang tubig sa kanya. Hiling niya ay tangayin na lang iyon ng damdamin niya para kay Kenneth. Pero kahit siguro sariin niya ang laman ng lahat ng dam sa Pilipinas, hindi mangyayari yon. Napilitan niyang tapusin ang pagligo nang ginawa niya iyon. Katatapos pa lang niyang magbihis nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Nag-atubili siya. Tiyak na si Sheena iyon at ang mga sandaling iyon ay parang ayaw muna niyang makausap ito.
pero ayaw nitong tumigil sa pagkatok. Tuloy, sabi na lang niya. Bumukas ang pinto, pero hindi ang kapatid niya ang tumambad dito. Anong ginagawa mo dito? Bulalas niya. Binalot ng lungkot ang mukha nito. I used to be welcome here, sabi ni Kenneth. Naalala niya, dati nga naman nakakapasok ito sa kwarto niya nang walang question dito. Welcome na welcome ito sa pamamahay nila. Para na itong parte ng pamilya kung ituring ng mga magulang niya. Kung magpapatuloy ang magandang magulang niya at ang samahan at si Sheena, hindi malayo na balang araw maging tunay na miyembro na nga ito ng pamilya nila. Once upon a time, such an idea would have made her jump with joy. Pero ngayon ay gusto na niyang mapaiyak sa naisip na iyon. Baka kasi masamain ni Sheena. Lumapit ito sa kanya at habang naglalakad ito ay hindi nito inalis ang tingin sa kanya. Her knees started to tremble. May kakaibang igting ng ekspresyon nito sa tila na may nakakudlit na kung ano sa kanyang pagkatao. Nang ilang pulgada na lang ang layo nila saka ito tumigil. Hindi ko na kaya, Shaira. Pahayag nito. I tried to fight the feeling but I'm no good at battles. Not where the heart is involved. Ano bang pinagsasabi mo? Tanong niya. I'm sure you have an idea what I'm saying. Anito, mayroon nga, kaunti, pero parang hindi niya mapaniwalaan na tama siya. I don't, sabi niya. Kung ganoon ipapaliwanag ko. Anito, ayoko nang maging kaibigan mo lang. It's not enough anymore. What I want is to love you, cherish you, and make you mine for the rest of my life until death do us part. Napapikit siya. Tama palang ideya niya at ang unang reaksyon niya ay magtatatalon sa tuwa. Pero maya-maya lang ay humaglipos ang galit sa kanya. Umigkas ang isang kamay niya at dumapo iyon sa pisngi nito. You have no right to make me feel this way. Angal niya rito. Ano bang ipinaparamdam ko sa'yo? Gusto ko lang naman maging matapat. I tried to put my mind into loving Sheena. After all, it was a dream come true for me. Pero sira ulo ang puso ko dahil habang tumatagal ay hindi na siya ang hinahanap-hanap nito kundi ikaw. Nahilam ng luha ang mga mata niya. His words should have made her very happy. Pero paano ba siya magsasaya kung alam niyang kapag pinagbibigyan niya ang sariling damdamin ay sasaktan niya ang taong pinakamalapit sa kanya? I can't hurt my sister. Alam mo yun, usal niya. Mahal ko siya. Mula pa sa sinapupunan ay magkasama na kami. And almost all my life, I've been watching out for her. Kaya't hindi ko kayang agawan siya ng kaligayahan. Kaya hindi na mahalaga kung ano man ang nararamdaman ko para sa'yo. I have to fight against it. You mean you love me too? Tanong nito. Hindi ko nalang sasagutin yon. Aniya, bakit pa? I just need to know. Giit nito. Hindi agad siya umimik. Yes, I do. Kapag kwani pag-amin niya. Pero hanggang doon na lang yun. Noon uli bumakas ang pinto. Tama ba ang narinig ko? Ganun na lang ang pagkahindik niya. Kahit si Kenneth ay mukhang ganun din ang naramdaman. Please answer me. Anyone, tama ba ang narinig ko? Nagmamahalan ba kayo? Ulit ni Sheena. Humuhugot ng malalim na hininga si Kenneth. And in one of her moments, since they had been friends, she saw fierce determination in his face. Yes, we do, pahayag nito. But he said the words gently. Mukhang sinisikap nito na bawasan ang sakit na pwedeng idulot ng mga iyon. Namasama ang mata ni Sheena. I am so sorry, wika niya. Hindi ko naman naaagawin sa'yo si Kenneth. You are such a martyr, bulalas ng kapatid niya. Kailan mo ba sisimulang isipin ang sarili mong kaligayahan? Sabi nito. Masama rin niyon sobrang mapagbigay. Hindi ko kaya maging masaya kung may masasagasaan naman akong tao. Paano
paano ako magiging maligaya kung alam ko may nagdurusa? Gotcha! Biglang tumawa si Sheena. Ha? Napangwi siya. Goodness people, how gullible could you two get? Anito na itinirik pa mga mata. Teka, ano bang pinagsasabi mo? Tanong ni Kenneth dito. Simple lang, no offense meant, but you are not really my type. Tumingin ito kay Kenneth. Oh, you are sweet and all, and you would make a great boyfriend to some other woman, pero hindi sa akin. Chemistry lang siguro ang problema. Pero bakit nung lumabas tayo? Oh, I did try my best to fall in love with you. Saad ni Sheena. Nakita ko rin naman kasi ang napakagandang mga qualities mo kumpara sa mga napipili kong lalaki na pulos tanso, ginto ka. Pero ayaw ko talagang tumibok para sa'yo. Maybe it's just not meant to be. Anyway, noon pa ako nagsimulang magduda na nade-develop ka na kay Shaira at siya ay ganoon din. But I couldn't be sure. At parang hindi nyo rin naman gustong aminin yun sa sarili nyo. So I poured on the hate. Last night after I saw how you looked and how you acted to Vance, I was sure. Itidodo ko na ang acting ko at baka sakaling mapilitan na kayong tagapin sa mga sarili niyo ang nararamdaman nyo para sa isa't isa. And finally, it seemed to have worked. Kaya please, tama ng drama, okay? Hindi bagay sa inyo. Jeez, you think you're John Lloyd Bea? You mean, hindi niya mabuubo ang pangungusap. Her heart was suddenly filled with so much hope, it was making it hard for her to think. Itinoon ni Sheena ang paningin sa kanya. Yes, sister. I was pulling your leg all along. Why? You think you're the only one who was scheming mind? Why you? Umakma siyang susuguro nito pero hinagip siya ni Kenneth sa baywang para pigilan. Niyakap siya nito mula sa likuran. Magwawala ka pa? Hayan at ang ganda ng sinabi niya. Anito. Anong maganda roon? Pinaglaruan niya tayo? Tit for tat, sister dear. Ani Sheena. And she just gave us our release papers. Sambot ni Kenneth. Release pa? Oh yes. Umaliwala sa mukha niya. Oo nga naman, free na sila ni Kenneth na mahalin ng isa't isa. Oh yes. Kasunod niyon ay niyakap niya ito. I guess you don't need me anymore. Ani Sheena. Enjoy! At lumabas na ito ng kwarto. I love you my friend, sabi sa kanya ni Kenneth. Same to you my friend, ganti niya. Teka, si Vance, you spent the night with him and... At para namang iisa lang ang kwarto sa bahay nila, nagkakaintindihan kami ni Vance. We're just friends and he knows how I feel about you. Anya. Teka, naging kayo ba ni Sheena? Siya naman ang nag-usisa. Umiling ito. We dated but we never got around to formalizing our relationship. Anito. So, free tayo pareho? Sabi niya. Yup. So I guess there's nothing that would stop me from doing this. Kinabig siya nito at siniilang mga halik. And there really was nothing wimpy in the way he kissed her. Humugot ang malalim na hininga si Sheena nang makalabas na siya ng kwarto ni Shaira. Kasunod na yun ipinahid niya ang luhang humalugpo sa pinipigil niya. She lied. She did feel something for Kenneth. But then, his heart was not into loving her. Matinding infatuation lang siguro ang nadama nito para sa kanya na pinatindi ng pagiging unreachable niya. Nang magkasama na sila nito, natukoy niya mga qualities na noon pang ibinibida sa kanya ni Shaira. And she realized how easy it was to love him. Kung dati nangyari iyon, she would have gone ahead and claimed him for her own. Pero tumatanda na siguro siya, o kaya'y natuto na siya sa kahambal niya. Her selfless twin who would sacrifice her own happiness for her. Kaya pinalaya na niya si Kenneth kahit pa nasasaktan din siya. I can take it. I'm a strong woman now. Sa loob-loob niya
at marami pang isda sa karagatan. Iyon ang iniisip niyang tumunog ang message alert ng tone cellphone niya. Napangiti siya pagkakita sa pangalang nakatala roon. Isa iyon sa mga isdang tinutukoy niya, si Vance. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Shaira at Kenneth. At lagi po nating tatandaan na hindi masamang isipin ang sarili paminsan-minsan dahil masama rin ang sobrang mapagbigay at hindi na iyon nakatutulong sa iyo maging pati sa iba. At sa tamang panahon, may isang magpapatunay sa iyo kung bakit siya ang para sa iyo at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.